cheating, lies, social media drama. Naku, si A na actor may long-term relationship na girlfriend. X exposed their breakup and the alleged cheating. So pagkatapos in-announce ni X yung breakup nila, naku, biglang in-expose yung screenshots ng conversation ni A with B. At itong si B, ang alleged third party. At itong mga conversations ni A and ni B, nangyari habang sila pa ni X at ni A. The nerve. At kung nakita mo yung messages na to, mukha talagang may nangyayari between A and B. Sa poll. Sakit pa naman mag-get over pag na-cheatan ka. May emotional trauma pa doon. Uy, attorney, ano ba? Nagmamarites ka ba or may legal consequence dito? Syempre, may legal consequence to. Una, sa unauthorized release ng private conversation. Pero, kung sa tingin mo pasok to sa Data Privacy Act, no. Hindi siya pasok. Well, although mukhang pasok siya dahil sa personal information na lumabas, si X ay hindi personal information controller. Meaning, hindi siya obligado at nag-require para ibigay ni B ang personal information niya. Tinignan lang niya yung conversation ni A and ni B at pinalabas niya. So sadly, no. Hindi siya pasok sa Data Privacy Act. But, pwedeng makulong si X dahil sa Cybercrime Prevention Act. First, sa illegal access ni X to get the private conversations between A and B. Or two, pwedeng mahulog sa cyber libel. Dahil kung sadyang mapakita na si X pinost to para sirain ang reputation ni B, aba, pwede kang pasok dyan. At kahit hindi naman pinakita yung pangalan, blurred naman siya. Under Philippine law, meron tayong tinatawag na contextual identifiability. Yung dahil sa context ng buong thing, aba, you can infer kung sino naman pala yung tinutukoy niya. At dahil suggestive nga yung caption, mukhang may mali siya talaga tong si X kay B, na mukhang sadyang gusto niya talagang sirain, di ba? Well, hurt si ate girl eh. Pwede siyang pasok doon sa cyber libel. Pero teka, attorney, si A ba may liability? Hindi siya makakawala sa liability. Unfair naman kung yung mga babae lang masasaktan at may liability dito, di ba? So si A can be held liable under VAUSI, RA 9262. Bakit? Kasi pwedeng pumasok to sa psychological harm. Kung ma-prove na may psychological harm na nangyari kay B, na sinadya ni A, or even A against X. Because VAUSI applies to dating relationship and even sexual relationship. Kahit na third party pa yan. Basta may sexual relationship na more than once ginawa. So for all the girlies who've been hurt dahil sa mga cheating ng mga lalaki na yan, alam kong masakit. Pero think before you post. Dahil may mga consequences din yan. And for all the other girlies na kapag tumibok ang puso mo, wala ka nang magagawa, well, think of the consequences. Lalong-lalo na pagdating sa private messages. Iwasan mag-send ng kung ano-ano even if you're in a dark place. Kasi later, hindi mo alam it can be used against. And for the guys, alalahanin nyo, cheating is a two-way street. Kayo rin ang pumapaya at may consequences ang ginagawa. Iwasan ng psychological harm and emotional abuse. This is Congresswoman Attorney Mix Nogales, ang Ping Kanunay.